Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, sinabing importante si Jody Vance ngayong semifinal series kontra San Miguel Beermen. Balancing opensa ng Barangay Ginebra, malaking impact ngayong semifinals. Sa nakalipas nga na Game 3 kagabi, ay nagawang makuha ng Barangay Ginebra ang panalo. Kaya naman, lamang na nga sila ngayon sa series. At yung pinakamalaking dahilan nga ng pagkakapanalo ng Barangay Ginebra ay balanse yung kanilang opensa, kung saan hindi nga lang si Justin Brownlee ang kanilang inaasahan dahil lahat ng ipinasok ni Coach Tim Cone ay nakapag-contribute. Nanguna nga dyan itong si Justin Brownlee with 30 points. Sinundan naman ni Japet Aguilar with 22. At hindi nga naging madali yung trabaho ni Japet dahil siya nga yung inasahan ng kanyang koponan sa loob ng painted area. Ito namang si Maverick Ahanmisi, ang isa sa kanilang consistent at reliable pagdating sa 3-point area maging sa free throw. Nandyan rin itong si Stephen Holt with 11 points. Yan nga yung mga naasahan ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 3. Bukod sa opensa ay nandyan rin itong sila RJ Abarrientos at Scotty Thompson na napakalaki ng naiambag sa kanilang kupunan. Hindi man sila nakapagtala ng double digit, sila naman yung dahilan kung bakit napakaganda ng flow ng kanilang opensa. Dahil sila nga yung nakatoka sa pagpapacilitate ng triangle offense at the same time, parehong ang mataas ang energy ang naiambag nitong si Scotty Thompson, lalong-lalo na itong si RJ Abarrientos. Sa ngayon nga mga chong ay ang kagandahan sa Barangay Ginebra ay balanseng-balanse ang kanilang koponan. Meron nga silang kanya-kanyang role na ginagampanan. Alam naman natin, maraming talented players ngayon si Coach Tim Cone, pero hindi nga sila nagsasapawan dahil meron nga silang kanya-kanyang toka kung ano yung role nila sa triangle offense. At yan nga yung kaibahan ng Barangay Ginebra kumpara sa San Miguel Beermen. Mas maraming star players ang SMB pero hindi nga designated yung kanilang mga roles. Kumbaga, gulo-gulo. Bahala na kung sino yung makakapagpakita na magandang performance. At yan nga yung malaking advantage ngayon ng Barangay Ginebra ngayong semifinal series. Dahil maayos nga yung pag-handle ni Coach Tim sa kanyang mga players kung saan walang pataasan ng ego, lahat sila ay pantay-pantay. At ang resulta ay kita nyo naman, napakaganda na ngayon ng flow ng kanilang opensa. Lahat ay nakapagko-contribute dahil hindi nga nila pinapahirapan ang kanilang sarili. At yan nga yung dahilan kung bakit lamang na ang Barangay Ginebra ngayong semifinal series. Para sa akin mga chong ay kahit kulang ang Barangay Ginebra sa kanilang big man position ay hindi nga nila yan nararamdaman ngayong series dahil total team effort yung kanilang ipinapamala sa opensa at depensa. Kaya kahit si Japet lang yung kanilang inaasahan sa loob ng painted area ay nagagawa nilang makasabay sa San Miguel Beermen na maraming big man gaya na lang nitong si Junmar Fajardo. Kaya naman, malaking factor talaga ngayong semifinal series yung balancing opensa at depensa ng Barangay Ginebra. At kung may pagpapatuloy nga nila yan mga chong, ay hindi na ako magugulat kung magagawa nilang itumba ang San Miguel Beermen ngayong semis. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, sinabing importante si Jody Vance ngayong semifinal series kontra San Miguel Beermen. Si Jody Vance nga mga chong ay ang late addition sa kupunan ni Coach Tim Cone. Hindi man makita sa stat sheet ang kanyang ambag, ay napakalaki naman ng role na ginagampanan nito sa Barangay Ginebra ngayong semifinals. Ayon niya mismo kay Coach Tim sa naging press con interview kagabi na maganda raw ang inilalaro ni Jody Vance. Hindi nga raw nakikita ni Coach Tim nakakayanin nila ang San Miguel Beermen nang walang tulong ni Jody Vance. Dahil ang pinaka-problema nga raw nila kontra San Miguel Beermen ay si Junmar Fajardo,
at wala nga daw silang player na kayang makipagbakbakan kay Junmar sa loob ng 48 minutes. Magandang araw ang inilalaro ni Japet, pero hindi daw talaga nito kakayanin si Junmar nang siya lang mag-isa. Kailangan raw ni Japet ng pahinga at tulong sa kanyang mga teammates. At itong araw si JDV ang reliever ni Japet para pigilan si Junmar Fajardo. At every time nga raw na ipinapasok ni Coach Team Gone itong si Joe Devance, ay quality minutes ang naiaambag nito sa kanilang kupunan, kung saan mas gumaganda raw yung flow ng kanilang triangle offense. Nakita natin yan noong Game 3 kung saan napakaganda ng pasahan nitong si JDV at RJ Abarrientos na nagresulta ng easy dunk kay Japet. Paminsan-minsan ay pinagsasabay raw ni Coach Team si JDV at Japet Aguilar dahil kailangan daw nila ng height sa ilalim. Pero mas importante nga raw na makapagpahinga si Japet, at habang nagpapahinga si Japet sa bench ay si Devance ang trumatrabaho sa ilalim. Kaya naman, nabibigyan raw ng sapat na pahinga si Japet, kaya nagagawa nitong depensahan si Junmar sa dulo. Sa ngayon ay okay na okay raw yung ipinapakita nitong si Joe Devance. Nagagawa raw nito ng maayos yung mga ipinapagawa sa kanya ni Coach Team Gone. Kaya naman, hindi nagkakaroon ng problema ang Barangay Ginebra sa tuwing nagpapahinga si Japet. Para sa akin mga chong, ay agree ako sa sinabi ni Coach Team na hindi magiging maganda yung kanilang performance ngayong semifinals kontra San Miguel Beermen nang walang tulong nitong si Joe Devance. Simple lang yung ginagawa ni JDV pero napakalaking impact sa kanyang koponan. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa impact na nagagawa ni Joe Devance? Ano rin yung masasabi nyo sa balancing opensa at depensa ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.